for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Araw po ng Lunes at nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang ating tatalakayin po ngayong gabing ito ay tungkol po sa apat na klase ng lupa na tumatanggap sa buto. So at ito po ay tinatawag nating gospel o yung salita ng Diyos, no? So ako po ay nagagalak at sa araw-araw na ginagawa natin tong klase ng pagbibigay, pag-share ng salita ng Diyos, ay araw-araw din tayong natututo at araw-araw din tayong lumalago. Ang ating buhay spiritual ay sumasagana. At ang kasagutan po nito ay nakadepende din po sa atin, no? Kung paano ba natin ito tinatanggap at kung paano ba natin ito ina-absorb. So yun po ang ating tatalakayin ngayong gabi, no? Para po sa ating FBK Monday. So yun po, tungkol po ito sa apat na klase ng lupa na tumatanggap sa buto, at ito po ay tinatawag nating gospel o salita ng Diyos. So basahin ko po yung Matthew chapter 13 verse 1 to 9. Sabi po dito sa verse 13, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. So ano ho ba yung talinhaga, no? Sabi rito, ang talinhaga daw o parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaring nasa anyong patula o prosa na malimit, nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. So ganito po yung sinabi niya ni Jesus, no? Nang siya po ay nagsalita na at pumestre po siya sa may bangka, at habang nakikinig po sa dalampasigan yung mga tao, no? Ito, ganito po yung sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sabi sa verse 4, sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at inuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibasa ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang, verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Verse 9, makinig ang may pandinig. So pagpalain nawa ang mga salitang ito, no? So yun, maliwanag po sa ating binasa na dito natin matatagpuan o makikita yung apat na klase ng lupa na pinaghahasikan ng buto o yung salita ng Diyos. So i-summarize po natin ng konti, no? Sabi rito sa verse 4, ito po yung tinatawag na anong klase ng lupa ito? Ito po yung tinatawag na pack soil, no? O lupa na kung saan ay nasa tabi ng daan, at kalimitang ito ay siksik na lupa na hindi bumabaon yung buto. Ito yung nakikita natin sa gilid ng daan, kasi kadalasan, diba, dinadaanan ng tao, dinadaanan ng mga sasakyan. So itong lupa na ito ay matigas po ito, no? So yun, dito siksik po yung lupa na yung buto po, pag nalaglag doon ay hindi po siya mababaon kasi nga siksik nga po siya. So yun, at dumating ang mga ibon at ito ay tinuka. Sabi basahin po natin uli yung verse 4, no? Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. So ano po ang ibig sabihin nito, no? Dumating ang mga ibon at ito ay tinuka. Si Satanas, na kapag ito ang tinutukoy ditong ibon ay yung si Satanas, na kapag ito ay hindi mo pinanghawakan ay aagawin niya ito sa iyo. Ito po yung salita ng Diyos na kung saan na hindi po natin nauunawaan o hindi natin iniintindi
At kapag ito po ay pinabayaan natin, aagawin po sa atin ni Satanas ito. Yun ang trabaho ni Satanas yung agawin niya lahat, yung para hindi tayo makapagluwalhati, makapag-worship sa Panginoon, para hindi po tayo maging instrumento o maging mapalapit sa Panginoon. Aagawin niya yung lahat, sisirain niya ang lahat, no? So ito po yung ito po yung ibig sabihin nun. So yun, naririnig o ito po ay naririnig o nababasa nila, subalit sino po ba itong mga to? Sila yung nakakarinig o nakakabasa, subalit hindi nila naiintindihan o nauunawaan, kung kaya't inaagaw ni Satanas, no? So yun, yung pangalawang klase ng lupa yung tinatawag na stony soil o stony ground, mabato, ibig sabihin yung puro bato, no? So kadalasang tumutubo, subalit mababaw lamang ang ugat ng mga buto na ito, no? So kung babasahin po natin sa verse 5 and 6, sabi rito, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa, pero dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibasay mababaw ang ugat. So kung ito po ay ininterpret na ng Panginoong Hesus, no? At kung atin po itong mauunawaan, ang sinasabi po dito, no, na masayang tinatanggap ang salita ng Diyos, no? Ngunit hindi nila ito taimtim na tinatanggap, no? Ang ibig sabihin yung ma-emotion lang at walang commitment, wala silang commitment. Yung minsan pag nakakarinig sila ng salita ng Diyos, masaya sila, minsan yung napapayak pa, pero pag tapos nito ay hindi naman nila kayang i-commit yung kanilang sarili. So yun, sila yung mga taong agad na tumatalikod sa kanilang pananampalataya kapag nakaramdam ng panghihina, o halimbawa ay persecution, o halimbawa ay meron silang yung mga blessings na hindi nila makuha, ay agad silang pinanghihinaan. So nawawala yung kanilang pananampalataya. Sila po itong mga klase ng buto na tumubo po sa mga tinatawag na stony ground o stony soil. So ano po yung pangatlo? Sabi rito, ito naman yung mga thorny ground, o yung buto o salita ng Diyos na napunta sa madawag o matitinik na halaman. So kung babasahin po natin yung verse 7, sabi dito ay may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. So ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito, no? Sila yung mga nakinig na sa salita ng Diyos, subalit inuuna ang mga alalahanin sa lupa, no? Kapag nakarinig sila ng salita, parang nadadaig, no? Yung madawag na yan, yung matitinik, nadadaig ng mga pangangailangan nila sa lupa, o yung alalahanin nila sa tungkol sa pera, sa karir nila, sa fame, kadalasan yung mga sikat na tao, no? So yun, nasasakal, nachuchok, no? Kung kaya't tumatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Yan po yung tinatawag na sa thorny ground, no? So yun, inuuna ang pera, fame at career. Sila yung mga taong tinatawag nating too busy to study the Word of God. So ibig sabihin, wala po silang time sa salita ng Diyos. So hindi, kapag ganyan ang nangyari, hindi po namumunga ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. So sila po yung mga buto o yung mga tao na tumubo po sa mga mababato o madadawag na lupa. So ano po yung huli, no? Good soil o matabang lupa, na kapag inihasik yung salita ng Diyos ay namumunga. Kung babasahin po natin yung verse 8, sabi dito ay ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tigi 100, may tiga 60, at may tig 30. So yun, ano po yung ibig sabihin nun? Good soil, matabang lupa, na kapag inihasik yung salita ng Diyos ay nagbubunga o namumunga. So yun, so dapat po ay matabang lupa ang katulad natin, o yung mga buto
na paghahasikan ay yung matabang lupa dapat. Bakit? Para po tayo ay mamunga. Para po ito ay mamunga. So yun, sila po yung mga taong lumalago. Sila po yung mga taong nagsusuko ng buhay sa Diyos, no? So sila po yung mga taong inuunawa at tinatanggap ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay kinukumit nila yung sarili nila sa Diyos. So yun, ito po ang tanong natin, no? Are you a good soil? Tayo po ba ay matabang lupa na tumatanggap po ng buto o yung salita ng Diyos, at ito po ay pinapalago natin sa ating sarili, no? So are you a good soil? So yun. So ano po yung nakikita nating application para dito, no? Number 1 is pray for understanding. So kung meron po tayong nais na magbabasa po tayo ng Bible at nais po natin itong maunawaan, hilingin po natin, ito po ipanalangin po natin na maunawaan po natin ito. So ipanalangin natin yung pagkaunawa ng bawat salita. Napakahalaga po nito. Kasi kung ito po ay hindi natin ipapanalangin at ito po ay hindi natin hihingin yung pagkaunawa, nandun yung tatamarin tayo, nandun yung aagawin ito ni Satanas sa atin. So wag po tayong pumayag. So napakahalaga po, pray for understanding. So pangalawa, wag magsasawa, wag isuko yung pananampalataya, do not surrender, no? Madalas yung pagbabasa ng Bible kinatatamaran natin, no? So ang nangyayari tuloy, umahaba yung panahon na napuputol yung pagko-communicate, pagkakaroon ng communication sa Diyos, napuputol. So nababalam o napuputol. So yun, yung ang nangyayari tuloy, yung pananampalataya natin napuputol din. So yun, parang sumusuko tayo. So dapat wag po tayong mag-surrender sa mga bagay na to, no? So pangatlo po, let God's word be fruitful to our life. So let God be our guide. So kapag tinanggap po natin tong salita ng Diyos, ay dapat i-commit po natin yung sarili natin. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos, at gayahin po natin ang si Kristo, kung ano yung mga principles nito. So gayahin po natin. Hindi man natin ma-perfect, pero at least ay sinusunod natin yung mga salita ng Diyos. So yun lang po, at manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabutihan niyo, Panginoon. Kami po ay nagagalak, Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, Lord, ay Lord, nandiyan kayo para bigyan kami ng wisdom, na kapag kahihiling kami sa inyo, Panginoon, na sa pagkaunawa, Lord, hindi nyo kami pinapabayaan, Lord, pinapaintindi nyo po sa amin yung mga nais nyo parating, Lord. Maraming salamat sa kabutihan nyo, Panginoon. Lord, itong mga salita na to, Lord, na panghawakan namin at hindi po kami sumuko, Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.